na talagang nakalungkot, sumindak sa akin habang ako'y nasa Hong Kong ay ang balita po na naghiwalay na si Bea at saka si Dominic Roque. I'm talking Yun nga ano, kinonfirma na ni, Boy Abunda sa kanyang show na Fast Talk with Boy Abunda na naghiwalay na nga ng tuluyan itong si Bea Alonzo at saka si Dominic Roque. At nalungkot siya 'no, dito sa balitang ito. Of course, kaibigan niya si Bea Alonzo at matagal niya na rin kakilala itong si Dominic Roque, lalong-lalo na't merong engagement na nga at proposal. Hindi lang ito basta yung boyfriend, girlfriend, na wala pang proposal or engagement. Um May video, may mga babasahin din tayo dito at ano nga ba ang pinakadahilan nito? May mga nagsasabi na, yun ang dahilan, i-discuss natin yan dito. about Bea Alonzo and Dominic Roque. Bea is a good friend. I have known Dom when he was still a very young boy playing bad. Ayan, sinasabi nga diyan ni, Boy Abunda na kilala at kilala niya na daw si Dominic Roque, tapos of course si Bea Alonzo bilang kanyang kaibigan, ano? Badminton. So ako'y nalungkot ho talaga dahil madalas pag nagkikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan ho kami tungkol sa buhay, tungkol sa kanila, their marriage plans, etc. So I was shocked na Yun ano. So hindi natin tatapusin yung video na yun, baka ma-copyright tayo. Pero may babasahin tayo dito na post nga rin ni Boy Abunda about dito na nalulungkot rin siya sa mga gantong balita. Ito ano, ito. Ito daw yung ayaw niya sa balitang ito ano. Kasi dito, yan. May mga kwento daw kasi, yun mga nagpapalabas ng kwento ng may problema ay si Bea Alonzo, yung babae of course, kasi naghiwalay sila ni Jared Anderson, naghiwalay sila ni Sandro Marudo, hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon, ano. So, para daw kay Boy Abunda, napaka-judgmental noon, ano. And lahat naman tayo ay may right mag-comment, freedom of speech, expression, pero pag below the belt na, parang pangit nga naman. So, he appealed for kindness daw kasi kaibigan niya naman yung dalawa. So, didiscuss natin. May mga nabasa tayo na dahilan na ito daw itong hiwalay na to ay hindi daw kasi pumayag si itong si Dominic Roque about doon sa prenuptial ano, sa prenuptial agreement. So, ano nga ba ang prenuptial agreement? May idea ba kayo? Prenuptial agreement ay isang proseso kung saan bago magpakasal ang dalawa, no? Magkasintahan, mag-boyfriend at mag-girlfriend, yung engage, ano, ay pipirma sila ng isang kasulatan, dokumento. Of course, yan po ay valid po yan na ang properties, any assets, siguro pati liabilities yan, assets, lahat ng properties mo ay para lang sa'yo, bukod kayo, no? Para doon sa babae, para lang sa kanya, at para sa lalaki, para lang sa kanya. So, yung kay Bea, lahat ng pag-aari niya kahit ikasal sila ay para lang kay Bea. At ang para naman kay Dominic ay para sa kanya. So, hindi ko alam kung, of course, kung yun ang dahilan, hindi nagustuhan ni Dominic Roque, bakit nga naman ganun? Siyempre, kung mahal mo ang isang tao, share kayo, hati kayo sa mga liabilities, mga properties, and so on. Pero marami na pong ganyan, ano, maraming ah, mga nagpakasal na mayroong prenuptial agreement. Hindi man artista yan, mga businessman, or mga karaniwang tao na marami talagang pag-aari. Iniingatan lang naman nila yung kanilang mga ari-arian. Kasi nga naman, paghati na kayo at anumang mangyari, kung halimbawa, pagpalagay mo lahat ng properties nung babae is 80% pag pinagsama niyo, tapos 20% lang ang total noon ay sa lalaki. Tas pag naghiwalay kayo, magiging 50-50. So parang may lugi. Pero of course, kung iisipin mo yan, parang iniisip mo yung paghihiwalay. Hindi mo iniisip yung maging solid ang inyong relationship. But then again, at the end of the day, depende yan doon sa magpapakasal. Ito, balikan natin. May mga properties itong si Bea Alonzo kasi talagang matitinding properties na nabili niya. No? Meron siyang property na nabili sa Madrid, Spain. Ito. Yan, yung balitang to. Itong si Bea Alonzo daw ay bumili ng mga units ano, uh, in a building designed by renowned architect
interior designer Tristan Domecq, ano. At ito ay doon sa Madrid, Spain. So, yung mga yan, ano, two bedroom at hindi ito. Ito. Yan, mga lugar na yan. Ito yung house number 1. Ito. Yan. Yung nagkaroon siya ng house tour dyan, ano. Yan. Found in Malasaña, Artist District, where galleries are graffitis abound. Some of the apartment's distinct features include the high ceiling and exposed bricks. So makita mo, no? More on bricks. Tapos meron pang house number 2 located naman sa Chambéry, traditional district naman with ar aristocratic architectural flair. So kita mo naman yan, yung mga marmol, ano? Pero may house number 3 pa. At lingid, hindi naman lingid sa kalaman natin, meron din siyang malaking farm, ano? Meron siyang malaking farm. Talagang napakaganda yung farm ito ni Bea Alonso. Meron pang iba siya mga properties at area rin. Na-interview rin siya noon ni I think Boy Abunda rin. Tanong niya, kung ikaw ba ay mawawalan ng trabaho kinabukasan, kaya mo na bang mabuhay forever? Ang sagot niya, hindi naman daw sa pagmamalaki. Nagtrabaho siya more than 20 years, 23 years, at kaya na daw niya mabuhay ng komportable. Kung hindi man na lavish, ano, hindi naman yung magarbong pamumuhay, kaya niyang mabuhay hanggang hanggang pagtanda niya. Tapos yung mga properties na daw niya na yan ay ibibigay niya yan sa kanyang ina. So ganun niya kamahal yung ina niya talaga, ano. So siguro yun naman ang iniingatan niya, yung mga properties niya and so on. Kayo, ano bang tingin niyo doon sa prenuptial agreement kung kayo ang magpapakasal? Halimbawa, kayo yung mas maraming ari-arian or pera, properties, kumpara doon sa mapapangasawa nyo, 'di ba? Kayo ba ay papakasal ng walang prenuptial or magkakaroon kayo ng prenuptial agreement? So yon ang isa sa mga sinasabing dahilan na hindi pa naman natin nakokonperma, of course. Lalabas at lalabas rin yan sa mga darating na panahon. So ito yung pangalawang video na natin about ito kay Bea Alonso, tapos yung kay Dominic Roque. Abangan nyo, ano, marami pa tayong ilalabas na mga reaction na videos. Meron tayong sa Facebook, ano, ka-reaction. Lalagay natin sa comment section yan. At dito sa ating sa YouTube, tignan nyo na lang sa ating comment section, ano, nandyan po yan. Okay? Tapos mga iba pang mga balita, trending man yan about politics, about celebrities at ano, ilalabas natin dito. So don't forget to follow, subscribe at mag-comment po kayo.